Magandang araw po sa atin lahat mga Pinoy. So, for today's magbibigay po tayo ng mga tips sa pag-aalaga ng Philippine Darag Native Chicken. Number one po is nating tandaan is kung bibili po tayo ng mga ganitong klaseng breed ng native chicken is dapat is malaman po muna natin kung ano yung mga karakteristik nitong mga breed na ito ng native chicken. So by the way mga Pinoy, at magbibigay po ako sa inyo ng mga halagang tips. Number one is naglilimlim po ang ating Philippine Darag Native Chicken. So kahit po hindi tayo bumili ng incubator is okay lang po dahil makapagpapabisa po tayo ng ating mga itlog gamit po ang ating mga inahin at makapagpaparami po tayo. So kaya naman po bumibili ng incubator yung ibang mga breeder is for business purposes po yan. Para po sabay-sabay ang pisa at hindi na po sila maghihintay ng matagal para po makapagpapisa sa inahin. Yun po ang advantage ng merong mga incubator. Yung pagiging sabay-sabay po ang pisa at marami pong maipoproduce na sisiw. Kasi po nag-i-stop po kasi ang pangitlog ng darag kapag meron po itong hinahalimhiman. So pag meron po tayong incubator is dire-diretso lang po ang pangitlog at doon po is makakapagsalang tayo ng maraming itlog. Kaya naman po yun ang ginagamit ng mga maraming breeder or na malalaking mga farm para makapag-produce po sila ng maraming sisiw. So yan po ang mga technique na ginagamit natin. So ako rin po is gumagamit po tayo ng incubator. Pero kung ako naman po ang tatanungin is mas gusto ko po yung natural na pisa. Kasi po mas mataas po ang hatching rate pagka po inahin yung ginagamit natin is may possibility po na 100% ang mapipisa dyan sa mga itlog. Kaya kung mas maganda po is gumamit tayo ng natural hats para sa ating mga alaga. At kung sa patuka naman po ang pag-uusapan natin is napakatipid po sa pagkain ng ating mga Philippine Darag Native Chicken dahil hindi po ito maarte pagdating sa pagkain. So konting commercial feeds lang and then haluan natin ng mga leftover na pagkain or mga gulay na pwede nating i-chop-chop at ihalo dyan sa kanilang pagkain, okay na. Hindi ito katulad ng mga ibang breed ng manok or like heritage chicken na talagang kailangan mong tustusan sa pagkain dahil hindi po sila iitlog na maganda pagka po hindi pinakain ng mga commercial feeds. Saka maganda po ang demand ng ganitong breed. Kaya naman hindi tayo mangangamba na baka hindi tayo makapagbenta is through social media po is pwede tayong mag-post at makahanap ng mga magagandang mga buyer o maraming buyer na hindi babaratin yung ating mga alaga. At malakas din po ang resistensya ng mga Philippine Darag Native Chicken. One of the best, tastiest native chicken in the Philippines. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, pag may pangarap, magsumikap. Paalam.